Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng YouTube channel na ito. Ako po si Marina. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng aking lolo. Siya po ay nagmula sa isang isla na matatagpuan sa Bicol Region. Ang mga magulang ko ay dito na nakapagtrabaho at nanirahan sa Maynila. Sa tuwing bumibisita dito sa amin si lolo, marami siyang mga kababalaghang ikinikwento sa akin. At isa na dito ang tungkol kay Magindara. Si Magindara daw ay isang napakagandang babae at may malamyos na tinig. Walang sino mang nakatatanggi sa kanyang nakaaakit na kagandahan. Animoy may mahika raw ito, kaya nagagawang pasunurin sa kanya ang mga nabibiktima niya. Tama po, isa po siyang maladyosang babae, ngunit kumikitil ng buhay. Lahat ng lalaking sumasama sa kanya ay hindi na kailanman nakababalik pa sa lupa. Dahil hindi po tao si Magindara. Isa po siyang masamang sirena na tinatawag na aswang ng dagat ng mga taga-isla. Ang kwento pa sa akin ni lolo, noon daw sa islang yon, may mga mangingisdang matitigas ang ulo, na sa kabila ng pagbabawal ay walang pakundangan sa pagsira sa yamang dagat. May mga kwentong nagpakita raw umano sa kanila si Magindara at inakit sila nito. Sumunod sila sa babae at hindi na sila nakabalik pa. Hindi na sila muling nakita pa ng kani-kanilang pamilya. Hanggang isang araw, nasa gitna daw ng laot si lolo. Nangingisda siya. Ngunit inabot siya ng masamang panahon sa gitna ng dagat. Biglang lumakas ang hangin at ulan, na halos tumaob na ang kanyang bangka. Takot na takot daw siya at ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata upang manalangin at ipagpasa Diyos na lamang ang kanyang buhay. Ngunit pagdilat niya ng kanyang mga mata, nagulat siya dahil may napakagandang sirena na sa kanyang harapan. At mas matinding takot ang kanyang naramdaman nang biglang sumagi sa isip niya si Magindara, ang tinatawag ng mga taga-isla na aswang ng dagat. Sino ka? Takot na tanong ni lolo. Ako si Magindara. Sagot nito. Halos manigas daw si lolo sa takot at hindi na siya makakilos. Huwag kang matakot. Walang masamang mangyayari sa'yo. Pinigilan ko lang ang iyong bangka na huwag tumaob. Wika nito. Nanginginig man sa takot ay nagpasalamat siya dito. Maraming salamat. Akala ko katapusan ko na. Matamis itong ngumiti sa kanya. At mas lalo daw itong naging kaakit-akit. Napakaganda mo. Nabibighaning wika niya. Kahit sinong lalaki, di makakatangging sumama sa'yo. Kahit saang lupa-lupa ng daigdig mo siya dalhin. Bigla daw itong natawa. Pasensya na. Pero mga masasamang lalaki lamang
ang mga kinukuha ko. Sige na, makakabalik ka na sa isla. Wika nito. Sabay talon sa bangka at mabilis na lumangoy palayo. Kinabukasan daw ay natagpuan ng ibang mga mangingisda ang bangka ni Lolo na palutang-lutang sa laot. At si Lolo, nakahiga at tulog na tulog. Ang akala nga daw nila ay patay na siya. Ikinuwento niya sa kanila ang naging karanasan niya sa gitna ng dagat. Ngunit hindi daw sila naniwala kay Lolo. Maaaring nawalan daw ng malay si Lolo nang masagupa ang sama ng panahon at isang panaginip lamang daw ang kanyang kwento. Ngunit pinaninindigan ni Lolo na totoo ang kanyang mga nasaksihan. Hindi ko rin alam kung maniniwala ako sa kanyang kwento o hindi. Lolo, baka po talaga panaginip niyo lang yun. Nagdududa kong wika. Totoo siya. Katunayan nga niyan, kamukha mo siya, apo. Nangingiting wika ni Lolo. Lolo naman tinatakot mo naman ako. Ayoko maging aswang ng dagat. Hindi ka ba nagtataka kung bakit lagi kang champion sa mga swimming competition na sinasalian mo? Lolo naman At nakita ko na lamang ang pagngiti ni Lolo. Isang mapait na ngiti. Upang mapatunayan na totoo ang mga sinasabi niya, nagpabalik-balik daw si Lolo sa gitna ng laot. Nais niyang makitang muli si Magindara. Magindara, nasan ka? Magpakita ka sa akin! Sigaw ni Lolo. Lumipas ang mga araw ngunit walang sirenang nagpakita sa kanya. Kaya maging siya mismo ay nagdududa na sa sarili niyang kwento. Na baka nga isang panaginip lang ang lahat. At hindi totoo si Magindara. Bigla siyang nanlumo sa isiping yon. Napahiga na lamang siya sa kanyang bangka at sa lalim ng pag-iisip ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Ngunit bigla siyang napaigtad nang gumalaw ang bangka. Pagdilat niya, nasa kanya ng harapan ang babaeng matagal nang inasam na muling makita. Magindara? Hindi makapaniwalang wika niya. Ako nga. Nakangiti ito. Matagal kitang hinanap, hinintay na muli kang magpakita sa akin. Ngayon, siguradong sigurado na ako na totoo ka, Magindara. Bakit mo ako hinahanap? Nagtatakang tanong nito. Nais kong patunayan sa kanila na hindi ka isang panaginip lamang. Wika niya. Ipapakita mo ko sa kanila? Tanong nito. Hindi. Sapat na sa akin na mapatunayan sa sarili ko na totoo ka nga. Magindara, maaari mo ba akong isama sa kung saan ka man nakatira? Hiling niya dito. Hindi maaari. Mapapahama ka at hindi ka na muling makababalik pa sa lupa. Malungkot na wika nito. Kung ganon, maaari bang kahit dito na lamang sa gitna ng laot tayo magkikita? Wika niya. Bakit? Tanong nito. Hindi ko alam. Pero totoo nga siguro ang mga kwento tungkol sa'yo na may kakayahan kang mang-akit sa tulad kong lalaki. Simula nang makita kita, hindi ka nawala sa isip ko. Nais kong makita ka palagi. Nais kitang makasama lagi, Magindara. Wika niya. Ngunit hindi ko ginamit sa iyo ang kakayahan kong yon. Wika nito. Kung ganon, umiibig ako sa iyo, Magindara.
at handa kong suungin lahat ng posibleng panganib na kaakibat ng pag-ibig ko sa iyo. Makasama lang kita, wika niya. Ngunit hindi ito kumibo at kita niya ang lungkot sa mga mata nito. At bigla na lamang daw nagising si Lolo dahil sa malakas na hampas ng alon sa kanyang bangka. Hinanap niya si Magindara, ngunit wala na ito. Muli siyang nakaramdam ng lungkot. Magkikita pa kaya uli sila? Magpapakita pa kaya ito sa kanya? Muli siyang nagpabalik-balik sa gitna ng laot. Kasabay ng pangingisda ay ang pag-asam na muling makita ang sirenang iniibig niya. Madalas daw ay nakakatulugan niya na sa bangka ang paghihintay na muli itong magpakita. Ngunit lagi siyang bigo. Matagal ko nang napapansin ang kalungkutan mo, anak. May problema ka ba? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Wala po, inay. Okay lang po ako. Sagot niya. Bakit hindi ka muna tumawid sa bayan? Magbakasyon ka sa mga pinsan mo. Napapansin ko kasing lagi ka na lang nag-iisa. Hindi ka na nakikisalamuha sa mga binata dito sa isla. Wika ng kanyang ina. Naiinis ako sa kanila. Pinagtatawanan nila ako. Wika niya. Ano? Pero bakit? Tanong nito. Hindi sila naniniwala sa akin na nakita't nakilala ko si Magindara. Wika niya. Ano? Nagulat ang kanyang ina. Mabutit nakauwi ka pa, anak. Nag-aalalang wika nito. 2 beses ko na siya nakita, inay. Wika niya. Oh, Diyos ko, anak. Takot na wika nito. Naniniwala po ba kayo sa akin? Tanong niya sa kanyang ina. Hindi ko alam. Dahil ang alam ko, kapag nagpakita sa iyo ang aswang ng dagat, hindi ka na muling makababalik pa sa lupa. Dahil hindi po ako masama, wala akong ginagawa na maaaring ikasira ng karagatan. At hindi po totoong masama si Magindara. Nagiging masama lamang siya dahil na rin sa mga masasamang tao. Ang totoo po niyan ay iniligtas niya ako sa kamatayan. Wika niya. At nakita niyang namimilog ang mga mata ng kanyang ina. Hindi ito makapaniwala sa mga sinasabi niya. Anak, tatawid tayo sa bayan. Sasamahan kita. Bakit po? Takang tanong niya. Kailangan mo nang magpatingin sa manggagamot. Wika nito. Ano po? Pero wala po akong sakit, nay. Wika niya. Anak, matagal ko nang napapansin na mas gusto mong palaging mag-isa. Hindi ka na nakikisalamuha sa mga taga rito sa isla. Ayokong mabuhay ka sa imahinasyon, anak. Nagulat siya sa tinura ng kanyang ina. Ano pong ibig niyong sabihin? Na may diferensya na ako sa pag-iisip? Na nababaliw na ako? Tanong niya sa kanyang ina. Anak, kung ganyan ang tingin niyo sa akin, ibig sabihin, hindi totoo ang kwento tungkol sa aswang ng dagat na nagpasalin-salin na sa mga ninuno natin? Hindi ko tiyak, pero yun ang sabi nila tungkol sa mga mangingisdang nawala at hindi na nakabalik pa. Maaaring may Magindarang nagpakita sa kanila at kinuha daw sila nito. Kaya kung totoo mang may nakita kang lahi ng Magindara, bakit nakauwi ka pa? Malulupit daw sila at nangangain ng tao. Wika ng kanyang ina. Naguguluhan man sa kung ano ang totoo o hindi. Hindi daw nawala ng pag-asa si Lolo. Hahanapin niya si Magindara at maghihintay na muli itong magpakita sa kanya kahit gaano pa katagal. Isang dapit hapon, nakahiga siya sa isang malaking bato sa may dalampasigan. Binabalikan niya sa kanyang alaala ang mga sandaling nakita niya si Magindara. Ang napakaganda nitong mukha, ang mahaba at alon-alon nitong buhok,
at ang magandang tinig nito. "Kumusta ka?" Nagulat siya sa nagsalita. Hindi siya maaaring magkamali. Boses yun ni Magindara. "Magindara?" Nakita niya itong nakakapit sa malaking batong hinihigaan niya. Nakalubog ang katawan nito sa tubig. Bigla siyang lumusong sa dagat at niyakap niya ito ng mahigpit. "Ang akala ko, hindi ka na muling magpapakita sa akin, Magindara." Masayang wika niya. Sa labis na pagkasabik ay hindi niya na napigilang halikan ito. Tumugon naman ito sa mga halik niya. "Mahal kita, Magindara, kahit ano ka pa," wika niya. "Mahal din kita," wika nito. Muli silang nagyakap at doon sa dalampasigan, naganap ang pagniniig ng isang tao at ng Magindara. Masayang-masaya daw siya noon dahil iniibig din pala siya ng kanyang minamahal. Ngunit pagkatapos ng pagniniig na yon ay hindi na muling nagpakita pa sa kanya si Magindara. Maraming buwan ang lumipas at halos mabaliw daw siya sa sobrang kalungkutan. Isang madaling araw, naggagayak siya upang mangisda. Dala-dala ang kanyang mga kagamitan papunta sa kanyang bangka nang may marinig siyang iyak ng sanggol. Mabilis niya itong hinanap. Natagpuan niya ito sa kanyang bangka at tanging mga halamang dagat lamang ang sapi nito. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. "Anak!" Salitang biglang namutawi sa kanyang mga labi. Dali-dali niya itong kinuha at kinarga. "Ano yan? Saan galing ang sanggol na yan?" Takang tanong ng isang mangingisda na kararating pa lamang. "Ha? Anak ko ito," sagot niya. "Ano? Paano ba siya naging anak? Wala nga kaming alam na naging nobya mo. Lagi ka lang mag-isa." Nagdududang wika nito. "Anak ko ito. May lihim akong karelasyon. Taga-kabilang isla. May pinag-awayan kami. Nagalit siya sa akin. Kaya siguro basta nalang iniwan tong anak namin dito sa aking bangka." Pagsisinungaling niya dito at mabilis siyang umalis upang iuwi sa kanilang bahay ang sanggol. "Kaninong anak yan? Bakit mo kinuha? Mapapahamak ka sa ginawa mong ito." Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. "Anak ko ito, inay. Anak namin ni Magindara." Sagot niya. "Diyos ko naman, anak. Ano na bang nangyayari sa iyo? Halika, dalhin natin sa barangay ang sanggol na yan. Ipagtanong natin kung sino ang mga magulang niya." "Pero nay, hindi maaari." Pagtutol niya. "Makinig ka naman sa akin, anak. Kailangang malaman ito ni na kapitan. Kung sakaling walang umako sa sanggol, di kukunin natin siya. Tayo ang mag-aalaga sa kanya." Wika ng kanyang ina. Ipinagtanong sa lahat ng mga taga-isla kung sinong babae ang nagbuntis, nanganak, at basta nalang iniwan ang sanggol sa isang bangka. Ngunit wala daw umamin at walang umako sa sanggol. Kung kaya't ipinakiusap nila sa mga may katungkulan doon sa isla na sila na ang kukup-kup at mag-aalaga sa sanggol. Simula daw noon ay nagkaroon uli ng sigla ang buhay ni Lolo. Mas lalo siyang nagsipag upang mabigyan ng maayos na buhay ang sanggol na nakuha niya sa kanyang bangka, na inaangkin niyang anak nila ni Magindara. Malungkot man dahil hindi na muli pang nagpakita sa kanya si Magindara, ngunit ginawa niyang inspirasyon ng anak nila upang magpatuloy sa buhay. Ang sanggol na yon ay walang iba kundi ang aking ina. Habang ikinukwento niya sa akin ang parte ng kwentong yon, bigla akong nalungkot. "Kung ganun, Lolo, hindi mo naman pala tunay na anak si Mama. Nakuha mo lang po siya at inampon at hindi kita tunay na lolo."
Malungkot kong wika. Anak ko siya at apo kita. Mariing wika ni Lolo. Paano mo po natiyak? Hindi na po kayo uli nagkita ni Magindara. At ipinagpatuloy niya ang pagkikwento sa akin. Noon daw na mag-iisang taon na ang bata, isinama niya sa tabing dagat upang paliguan. Pinatayo niya daw ito sa kanyang palad habang nasa tubig. Nang bigla itong lumangoy na animoy isang isda. Nagulantang siya dahil unang beses niya palang itong dinala sa dagat simula nang makuha niya ito sa kanyang bangka. Paano itong natutong lumangoy ng ganun kabilis? Mas lalo daw lumakas noon ang kanyang paniniwala na anak nga nila ito ni Magindara. Habang lumalaki daw ang bata, ay nakikitaan niya ito ng mga nakamamanghang kakayahan sa tubig. Ang paglangoy ng mas mabilis kumpara sa mga batang kaedaran nito. Ang pagsisid ng matagal sa ilalim ng tubig, na maging siya na lumaki sa isla at sanay sa pagsisid at pagpana ng isda sa ilalim ng dagat, ay hindi niya kayang tumagal sa ilalim ng ganun katagal na oras tulad ng kaya ng bata. Namamanghaman sa kakaibang kakayahan ng bata, subalit nakaramdam siya ng takot. Takot na maaaring mawala sa kanya ang pinakamamahal na anak. Paano kung bawiin ito ng dagat sa kanya? Hindi niya kakayaning mawala ang nag-iisang alaala sa kanya ni Magindara. Kaya nagpasya siyang ilayo ito sa dagat at mamuhay ng normal sa syudad. Mahirap man ang buhay sa lugar na hindi niya kinasanayan, ay nagsumikap siya na mabigyan nito ng maayos na buhay. Pinag-aral niya ito, ngunit mahigpit na pinagbawalan na huwag pupunta o sasama sa mga kaibigan na nagyayayang mag-swimming sa dagat. Ngunit maaaring ang nananalaytay sa dugo nito ang pagiging manlalangoy. Kinuha itong atleta sa kanilang paaralan. Tutol man siya, ngunit wala na siyang nagawa dahil yun din ang gusto ng kanyang anak. At tulad ng inaasahan niya, palagi itong nangunguna sa mga kompetisyong sinasalihan nito. At sa bawat laban nito ay palagi siyang nakabantay, lalo na kung sa dagat gaganapin ang palaro. Natatakot siyang bigla na lamang itong lamunin ng dagat at hindi na makabalik pa. Hanggang sa nakapagtapos ito ng kolehiyo, nagkaroon ng maayos na trabaho at bumuo ng sariling pamilya. Nakita niyang maayos na ang buhay ng kanyang anak, kaya nagpasya siyang bumalik sa isla na kanyang pinagmulan. Tutol man ang anak, ngunit wala itong nagawa sa kagustuhan niya. Ipinangako niya na lamang na bibisita siya sa kanila kapag may pagkakataon. Kaya po ba kayo bumalik sa isla kasi gusto niyo pong makita uli si Magindara? Naitanong ko kay Lolo noon. Oo, hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na muli kaming magkikita. Marami akong mga tanong na siya lang ang makasasagot. Wika niya. Tulad ng kung totoong anak niyo po ba talagang mama ko? Hindi ito kumibo at napabuntong hininga na lamang ng malalim. Dahil sa mga kwento sa akin noon ni Lolo, hindi ko mapigilang obserbahan palagi ang mama ko. Gusto kong makitaan siya ng kahit konting patunay na may kakaibang lahing ang nananalaytay sa kanyang dugo. Ngunit maliban sa maganda niyang mukha at alon-alon niyang mahabang buhok, hindi ko siya makitaan ng kahit konting palatandaan na may lahi nga siyang Serena. Hanggang sa hindi ko na napigilang tanungin siya mismo. Mama, totoo po ba na anak daw po kayo ni Lolo kay Magindara? Bigla itong ngumiti sa tanong ko. Ikinuwento na pala sa'yo ng lolo mo. Naniniwala po ba kayo sa kanya? Oo. Nagulat ako sa sagot niya. Paano po kayo nakasisiguro? Mahal ko ang tatay ko, anak. Kaya kahit anong sabihin niya, paniniwalaan ko. Buong buhay niya wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin at alagaan ako. Nang mamatay noon si Lola, siya nang mag-isang nag-aruga sa akin. Kahit kailan hindi niya ako iniwang mag-isa. Kahit sa trabaho, isinasama niya ako para masigurong hindi ako mapapahamak. Napakabuti niyang ama. Kung ako nga lang ang masusunod, gusto kong lagi siyang kasama. Ngunit kampante na daw siyang iwan ako. Dahil alam daw niya na mahal tayo ng papa mo
At natitiyak niyang hindi niya tayo pababayaan. At ayoko namang maging maramot sa kanya. Alam kong mahal niya ang isla, ang dagat, at si Magindara. Totoo man siya o imahinasyon lamang ng lolo mo, gusto kong maging masaya siya sa mga nalalabing taon ng buhay niya dito sa mundo. Ang makapiling niya si Magindara sa pamamagitan ng dagat. Mas lalo akong humanga noon sa mama ko dahil sa mga sinabi niya. Napakalawak ng pangunawa niya. Kapag palamahal mo ang isang tao, hindi mo siya huhusgahan at paniniwalaan mo kahit pa ang pinaka-imposibleng bagay. Nagdududa man ako sa kwento sa akin noon ng aking lolo, ngunit mas pinili kong paniwalaan siya na may lahi nga akong Serena, na apo ako ng isang aswang ng dagat, ng Magindara. Sapagkat habang mas pinaniniwalaan ko yon, ay mas lalo akong nagiging malakas, lalo na sa aking mga laban. Idinadayo ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. At hindi po sa pagmamayabang, lagi po akong nangunguna at nananalo sa mga swimming competition na sinasalihan ko. Sa huling pagbisita sa amin noon ng lolo ko, ito ang kanyang kwento tungkol kay Magindara. Nasa dalampasigan daw siya noon, nakatingin sa malawak na karagatan, humahalik sa kanyang mga paa ang mga alon sa dagat. Magindara, malaki ng anak natin. May sarili na rin siyang pamilya. Matanda na ako. Alam kong ilang taon na lang ang buhay ko dito sa mundo. Mamamatay ba kung hindi ka na muling nakita? Lumuluhang wika niya. Pagpatak ng kanyang mga luha sa tubig dagat, nagulat siya nang biglang lumaki ang kaninang kalmadong mga alon. Naririnig mo ba ako, Magindara? Naririyan ka ba? May malakas na alon ang biglang humampas sa kanya at inanod siya pagitna ng laot. Takot na takot daw siya. Matanda na siya at mahina. Hindi nakakayanin ng mga tuhod niya ang lumangoy pabalik sa dalampasigan. Ngunit ang ipinagtataka niya ay hindi naman siya lumulubog sa ilalim ng tubig. Nakalutang lamang daw siya sa tubig kahit wala naman siyang puwersang ginagamit upang hindi siya tuluyang malunod. Hanggang sa biglang lumitaw sa kanyang harapan ang babaeng matagal niya nang nais makita. Magindara! Walang nagbago sa anyo nito. Napakaganda pa rin tulad ng dati. Niyakap niya ito ng mahigpit. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong niya dito. Patawarin mo ako. Gusto ko lang maging normal ang buhay mo. Wika nito. Ang anak natin, kamukha mo siya. Ganun din ang ating apo. Kasing ganda mo sila. Wika niya. Ngumiti ito ng matamis. Patawarin mo ako kung inilayo ko siya sa dagat. Natakot ako mawala din siya sa akin. Wika niya. Tama lang ang ginawa mo. Gusto kong mabuhay sila ng normal. Saad nito. Gusto mo ba silang makita? Tanong niya dito. Nakikita ko sila. Nasusubaybayan sa bawat sandali. Wika nito. Mas masaya sana kung makikita at makikilala ka ng ating anak, Magindara. Wika niya. Hindi na kailangan. Ayoko maging magulo pa. Ang tahimik at normal nilang buhay. Wika nito. Magindara, mahal na mahal kita. Walang nagbabago sa damdamin ko. Kahit lumipas pang mahabang panahon, mamamatay akong ikaw lamang ang naririto sa aking puso. Lumuluhang wika niya. Huwag kang lumuha. Magkaiba man ang ating mundo. Mananatili kang nasa aking puso. Huwag kang malulungkot. Hanggat naririnig mo ang mga hampas ng alon sa dagat, ay lagi mo akong kapiling. Mahal kita. Mahal ko kayo. Lolo Ben, gising po! Bigla na lamang daw siyang nagising dahil sa tapik sa kanya ng isang batang taga-isla. Nakatulog na po kayo dito sa dalampasigan. Basang-basa na po kayo. Wika ng bata.
Bigla niyang naalala si Magindara. Lumingalinga siya sa paligid, ngunit iilang bata lamang ang naroroon at naglalaro. At si Magindara, bigla na namang naglahong parang bula. Malungkot man, ngunit payapa na ang kanyang isipan dahil sa wakas, nasagot din ang kanyang mga katanungan. Hindi niya man makitang muli si Magindara, alam niyang sa pamamagitan ng dagat ay lagi niya itong kapiling. Hindi na daw siya muling aalis pa sa isla hanggang sa bawiin ng Diyos ang hiram niyang buhay.